Hello, good morning sa aking mga kababayan from Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang umaga sa inyo lahat at sa ating mga minamahal na mga OFW. Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga kababayan, mga kuya, mga ate. Isang magandang umaga once again. This is Coach Ernie, by the way, your founder of the Lions Group International, one of the fastest growing group, doing live good business. By the way, before anything else, I would like to thank all of you who are my subscriber of my YouTube channel, Coach Ernie Vlog. Ang dami po nating mga uploaded videos doon, which of course there is a value to it, and hoping na magkaroon kayo ng some enlightenment about the business, about the opportunities of what I am promoting right now in the social media. So thank you very much for all the subscribers sa aking YouTube channel, Coach Ernie Vlog. At also thank you very much sa aking mga follower sa aking personal page sa Facebook, sa Ernie User. Thank you very much. I have posted a lot of videos about the opportunity that I am promoting, for the past almost a year now, since nagsimula akong nag-promote sa opportunity na ito. Thank you very much for, I hope that some of you would find value of my post. This is all about opportunity, about, income opportunity, about the business. Because I do believe, mga kababayan at mga kaibigan, na pag ikaw ngayon ay walang extra business or side hustle or sideline business, ay talagang magkakaroon tayo ng malaking challenges on the part sa ating when we talk about financial aspect. Kasi alam naman po natin na ang ating mga presyo ng ating mga binibili ay umaakyat, samantalang yung ating kinikita naman ay hindi umaakyat. That's why it is timely and very good strategic smart move to really have a sideline or side hustle business. But in this video, mga kaibigan at mga kababayan, I will not talk about that. I am focusing on, pinamagatan ko itong network marketing challenges. Ano yung mga challenges sa ating industriya na minamahal, mga kaibigan at mga kababayan? So just sit back and relax, because I'm going to share some relevant information for all of you, mga kababayan at mga kaibigan, para sa inyong kalaman. Because I do believe na with this information, nakakatulong sa atin, sa ating industriya, na of course maliwanagan tayo at para tayo magpatuloy. Because karamihan sa atin, marami-rami rin tayong mga kababayan na hindi nagpatuloy sa industriya na minamahal natin for whatever reason. Maybe this some of these network marketing challenges that I'm going to share to all of you right now watching in this video, na pinamagatan kong network marketing challenges. So first, I'm going to share una yung tinatawag natin na yung bad market reputation. So bad market reputation, for the past a couple of years, mga kaibigan at mga kababayan, nagsulputan na po yung mga tinatawag na information, kasi alam naman po natin na pag ang isang kumpanya nagkaroon ng problema dahil intentionally yun ang ginagawa niya, nagsara siya, maraming naapektuhan, hindi lang hundreds but thousands, yun ang iyan ay nangyayari ng mga kababayan at mga kaibigan. There are already a couple, or if not many companies closed shop. That's why thousands and thousands na po na ating mga kababayan, mga Filipinos, na nagkaroon sila ng ang tingin tuloy nila sa industriya na minamahal natin ay hindi maganda. So nagkaroon na ng bad reputation sa industriya ng network marketing. At
yung mga kumpanya na legit na mga kumpanya na ang intensyon lang ay makatulong sa karamihan, because yun naman talaga ang intensyon. Kung if we really dig deeper kung ano yung intensyon ng mga networking companies, the intention is to really help help a lot of people, alleviate their financial status, financial condition, para magkaroon naman siya ng pagbabago sa kaniyang buhay, no, in terms of financial aspect, mga kababayan, mga kaibigan. So that's number one, yung bad reputation na because of what happened of some companies na bigla na lang nagsara, and then apektado na ang mga kaibigan mo na you are the reason why they joined this company. It is because of you, because you believe that this company would really help you, and then you were able to convince your friends, your relatives to also join the company, and all of the sudden in 1 year time, 2 years time, 3 years time, nagsara. Now nagkaroon na kaagad sila ng, I would say, ang tingin na tuloy nila sa ating industriya ay hindi na maganda, bad reputation na, bad market reputation na. So yun ang mga challenges ng ating industriya, mga kababayan. Pangalawa, yung tinatawag natin na ang kagandahan kasi ng ating industriya, mga kababayan ko, is that wala kasi ditong pinipili, walang educational requirement. Okay, walang educational requirement. Anyone can really join network business, network marketing business. Anybody, kahit na hindi ka nakapagtapos ng high school, kahit elementary ka lang, kahit professional ka, may doctor, may lawyer, sa industriya ng network marketing, iba't ibang klase ng tao nandyan. Elementary graduate, high school graduate, walang pinag-aralan, may pinag-aralan, doctor, lawyer, nandyan. Kasi anybody or everybody is welcome to join this opportunity, to join this company. And also, because of that, mga kababayan at mga kaibigan, ang mga challenge din dyan sa mga company na yan is, since na andali lang pumasok, okay, dahil wala ang requirement, basta mayroong pang bayad ka lang, pang PN ka lang, pasok ka na kaagad. Okay, so ang mangyayari, ang bilis din magsialisan. And what happened? Why? Ang bilis makapasok, ang bilis din. Retention is really a problem, really a challenge to all MLM companies. Maybe one of the reasons why nagkaroon ng challenges sila sa retention, because anybody can join nga, it is because wala silang hawak sa kanilang mga members, because walang system, walang professional training, walang personal development program sa kanilang mga members. That's why walang pagbabago yung mga nag-join, dry na dry sila sa kumpanya, walang nagbago sa kanilang kasi wala ngang sistema, wala man lang training sa mga members and leaders. So yun ang mga challenges ng mga sa ating kumpanya na nag-involve sa in this networking business. Pag anybody can join, your retention is really a challenge, kasi ang bilis nga pumasok, ang bilis din umalis, kasi nga wala silang hawak, kasi nga hindi nag-grow yung mga members, mga kaibigan at mga kababayan. Since na hindi ka nag-grow, wala kang some companies, hindi naman lahat, may mga companies na ang ganda ng kanilang system, ang ganda mayroon silang built-in talaga na training program. That's why yung company na yan nagstay, mas lalong lumalaki yung company na yan. And also, may mga companies din sa network industry na nagsara sila, nag-close sila, dahil nga wala nga silang programa sa kanilang mga members. Yun ang mga challenges ng mga kumpanya at sa atin din ng mga tao or mga professional network builder, yung mga kasamahan natin na nag-involve sa network marketing business. Pangatlo, mga kaibigan at mga kababayan, is that
halos if not all, no, halos lahat ng mga MLM companies ngayon, be it local, national, and also international, halos lahat ng mga products nila, expect mayroong talagang matawag na may kamahalan. And you know for a fact na why is na may kamahalan talaga? It is because, of course, paano bababayaran? Paano magkaroon ng income yung mga uplines, yung mga leaders, yung nauuna pag hindi natin i-add yung, pag hindi natin i-increase, pag hindi walang kumbaga walang hindi madagdagan ng presyo yung mga products na binibenta o dinidistribute ng kumpanya na yan. That's why yung an ordinary or simple product, talaga ang presyuhan dyan times 10, if not times 20, times 30 ang presyuhan dyan. That's why it is really a challenge sa mga networking companies and also sa atin lahat na pag ikaw ay nag-involve sa isang company na yung presyo ng mga produkto na binibenta ninyo is really that much expensive. So yun ang mga challenge. That's why in this last couple of years, ang mga multinational companies, talagang yung sales nila ay really going down. This is one of the major reasons why their sales is going down. It is because, of course, ang mga tao naghahanap talaga ng murang mga supplements, in particular. So if makakita sila ng mga murang supplements, so talagang di buy or di patronize that cheaper supplements compared to because budgetary concern, budgetary purpose, mga kaibigan at mga kababayan. Now, so yun po, expensive products karamihan, halos lahat if not all, no. So may talaga kamahalan yung mga product, except may mga product talaga na medyo may value talaga, or may lalaw-lalaw na pinag-usapan natin yung patent, no. So may patent siya, so expect na talagang may value, may kamahalan talaga ang mga products. At yung ang diyan, ang hindi maganda diyan na yung mga ordinaryong mga products ay ganun din ang presyuhan. In fact, I remember many years ago, no, isang ordinaryong sabon lang na pampaganda, ang bintahan 200-300 pesos na. Samantalang mabibili mo naman yan sa halagang 50 pesos. So ganun ang presyuhan, mga kaibigan at mga kababayan. So we really have to understand all of these challenges at alamin natin para tayo ay magkaroon ng ideas and paano natin i-navigate ang ating business pagdating sa issue ng price issue. Okay, so pang-apat, mga kaibigan, is that mayroon talagang mga fly-by-night companies. That's why nasisira yung imahe ng ating industriya. It is because may mga tao talaga na gumagawa sila ng kumpanya, and then after a couple months naka kumita na, nagkaroon ng dahil nga sa unang banat nila talagang you really maka-join ka talaga dahil ang ganda ng promises nila. But then hindi natin alam yung mga may-ari ng kumpanya na yon at mga leaders na yon nagkasundo yung tinatawag na kamada. Kamada is really a bad word, mga kaibigan, mga kababayan. Kamada, pag ikaw ay matagal na sa industriya ng networking, yung kamada na yan is really a bad word, no? Pag intindihin mo yung kamada, ibig sabihin pinag-isipan ng mga leaders, ng mga may-ari, paano isara, paano isira, paano i-close yung kumpanya nila, at para yung nalikom nila na pera from the distributors, from the simple ordinary members, wala na. Kasi mag-i-announce na lang ng kumpanya na nagsara na sila for whatever reason. At iyon ang tinatawag na kamada. Iyan ay it's really a challenge sa ating industriya, mga kababayan. Okay, na mayroon talaga mga fly-by-night companies. Now, ang challenge ko naman dito sa mga, of course, sa mga nag-join na sa mga kumpanya,
at ikaw nakapag-join ka na ngayon for the past years, and then you are earning naman, then ipagpatuloy mo yan. Pero sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin na wala pang network company ngayon na pinagsalihan dahil huminto muna sila for the past months or years, okay, before you join a company, I would really suggest to really look for a company, study first the company. Una, pag-aralan ninyo yung management team at saka yung products nila, pag-aralan ninyo, at yung compensation plan nila, pag-aralan ninyo. Dahil ang dami pa dyan ng mga fly-by-night companies. It so happen na pag hindi mo you are not reminded in this video na talagang yung Kamada na yan is still existing right now. At least in this video, magkaroon ka ngayon ng idea na before joining any company, at least i-check mo na ngayon, pag-aralan mo na ngayon, o especially pag-aralan mo yung mga may-ari, yung management team, yung compensation plan, yung reliability of the products nila, dependability or dependable ba talaga yung mga may-ari ng kumpanya, kung mayroon ba talaga yung solid background, magandang background in the past. That's why ito yung mga dapat alamin natin before joining particular network company. Now, last but not the least, mga kababayan at mga kaibigan, mayroon talagang mga kumpanya na yung bang sinasabi nila lagi, no, na pag dito ka mag-join sa amin, in 3 to 5 years, yung mga ganung mga banat ng mga leaders ng mga may-ari. Although not all, kasi sa network industry kasi in 3 to 5 years diyan mo kasi talaga malalaman kung really this business or this company is really for you. Pag within 3 to 5 years period, kikita ka ba talaga or hindi. That's why you need to, one of the challenges or ng isang network companies o sa ating industriya, yung mga unrealistic expectation. So dapat talaga you yourself right now watching this video na dati nagkaroon ka ng network company and then huminto ka for 1 year lang, 2 years, huminto ka na kaagad. Depende yun kung anong rason mo bakit huminto ka. Maybe one of the reason yung binanggit natin. Pero mga kababayan at mga kaibigan, sa network industry, let us always remember na sa ating industriya na minamahal, pag wala ka talagang huge network dito, hindi ka talaga kikita. So hindi basta-basta kaagad yun mabuo mo yung huge network mo. It will take really a couple of years for you really to build a huge network. So in 3 to 5 years, so yun mga kababayan, yung mga isa sa mga challenges ng mga kumpanya or especially sa ating industriya na dapat alam natin para by the time tayo ay papasok ulit sa industriya na minamahal natin at tayo may mga kaibigan ako na nagpahinga sila for a couple of years, and then nung nalaman nila ang opportunity na ito, nagkaroon kaagad sila ng nagkaroon sila ng fresh love or fresh I would say fresh excitement sa industriya na minamahal natin. So nag-join kaagad sila. That's why yun mga kaibigan at mga kababayan, sa some of the challenges ng ating industriya sa network marketing. And by the way, before I end this video na pinamagatan ko network marketing challenges, I wanna invite you pala sa aking negosyo ngayon, sa aking kumpanya, which is Live Good Company USA. Okay, it's a 100% online home business. Sa halaga na 2,900, mayroon ka ng online dashboard, online store, online marketing tools, lahat na gagawin mo or gagamitin mo sa inyong negosyo online ay sa halaga ng 2,900 pesos. At for you to maintain your being active member of the company,
sa halaga lang ng around 590 pesos, meron ka ng online legit na business. So that's why sa mga hindi pa nakapag-join, inaanyahan ko kayo, inaanyahan namin kayo to be part of the community. Live Good Company USA, be part of the pioneering team, you know. Ang dami na po ang kumikita dito. That's why ang produkto dito talagang USFDA certified organics. Tsaka ang management team dito, talagang maganda ang record, ang background. So that's all for today mga kababayan, mga kaibigan. Once again, this is Coach Ernie of one of the this is Coach Ernie once again, the founder of the Lions Group International. God bless and bye for now.